na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Ay nako, ito Lito Lapid, ha? Lito Lapid, magpaliwanag ka. Alam ko ang Purak ay diyan ka sinilang. Ito ang Istorya Pinas. Oh my God! Ito na talaga ang ikakagulat ng sambayanang Pilipino. Kapit-bisig na isiniwalat sa vlog ni Toto Kausing kung sino ang nagmamay-ari di umano ng lupa na kung saan nakatayo ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga ay sina Senator Lito Lapid at ang mayor sa bayan ng Porac. Kaya pala walang imik itong si Senator Lapid noong nagka-raid sa Pogo Hub sa Porac. Kahit baluarte niya ito. Kaya pala parang nag-leak ang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK. Matibay pala talaga ang mga nasa likod nito. Nasangkot dito ang tinaguriang Leon Guerrero ay nahulog na pala sa kabayo. Laganap na talaga ang mga Chinese national sa ating bansa. Matapos din na i-raid ng Bureau of Immigration ang multinational village ng Parañaque at nahuli itong 37 na Chinese national na undocumented di umano at walang mga passport at visa. Saan ba dumadaan ang mga inchik na to? Paano ba sila nakapasok sa bansa natin na hindi natin nalalaman? Meron bang tiwali sa mga sangay ng gobyerno natin? Tumitindi na talaga ang koneksyon ng Pogo sa Pilipinas. Kailan ba talaga ito matatapos? Ang lahat ng ito, bumibigat na ang nagiging sangkot sa isyong ito. At dahil dito, ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Tama ang hula ko. Nang marinig ko na ang Pogo sa Porac, involved walang duda na may kinalaman si Lito Lapid sa Pogo sa Porac. Hindi nga ako nagkamali. Mahirap kasi may mga politiko walang malasakit sa Pilipinas. Basta sila at pamilya nila ay busog. Kaya pala nanahimik itong si Lito Lapid. May ginagawa palang milagro. Sana imbestigahan agad ang nasa likod ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, lalo na si Senator Lapid, Mayor, judge ng malolos at parusahan mga involved na PNP personnel, PBBM. Gamitin mo ang kapangyarihan mo basta may pera, kahit mawala ang dangal. Ganyan ang mga politiko sa Pilipinas, nakukuha sa pera. Kailangan na executive order ni PBBM na maban ng Pogo and investigate Pagcor management. Ingat po kayo, Senator Bunyog, at baka matulad kayo kay Ka-Percy. Kailangan nyo ng bodyguards. Ibig sabihin yung nagpahinto ng raid sa Porac ay isang senator. Malamang si Leon Guerrero nga ang may kinalaman na naudlot na raid. So, ibig sabihin, dako muna tayo sa Porac Pogo at babalik tayo sa Bamban Pogo. So, matandaan po natin na nagpalabas po si Ron Kasaki. Hello, sir. So, natandaan natin na yung opisyal ng PAOK-TF na spokesman na si kaibigan ko ito dito, si Sir Casio ay nag-anunsyo na magugulat kayo pag ibalita nila kung sino may-ari ng Pogo. Ito, inuunahan ko na, pero hindi ko alam kung tama ako, pero ito sa akin ay kwento ng isang reliable na informante na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Kasama ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal ang mukha. So ngayon, dito natin matatagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadeza. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila, na masangkot o may dikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso, ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe, sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic,
isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Ha? Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Capil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shirokan Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rinconada Mix TV, alaikum assalam. So Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, depende naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Lito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako. So, Jerica Lonstek, good morning. Doc Kosing, ganda na mga balita mo, fresh na fresh. Tuloy-tuloy lang expose para matapos. Thank you po, Ma'am Jerica. Ricky Mantile, Pugo din sa Bulacan. Attorney, tago na lang ng Pugo, maluwag sa Bulacan. Pupuntahan natin yan. Sigurado ako, andyan ang kamay. Makikita ang kamay ng isang tinatawag na malibog. Alam niyo kung sino malibog dyan. Sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. So, ano masasabi mo, Mr. Orlan Mauricio? Mr. Orlan Mauricio na the Great Orlan, anak ni Orville Mauricio, na may-ari ng Bulacan News. Alam ko, taga Ramos Tarlac ka, pero diyan ka lumaki at diyan ka isinilang sa Bulacan, Malolos. Pero anyway, what is important is we are all fighting for free and truthful Philippines. Yan ang ating commonality dyan. So, Ronnie Ramos, sino pa yun sa Bulacan? Malalaman natin yan. Si Faye Perla, sila po, katoto, my future senator, una na isip po talaga si Lapid sa kontrobersya na yan. Sabi niya, wow, Kotaro TV, kailangan na Pudok, diretso na ito sa Inidoro. Yan nga, no? Alex Ulin, magandang hapon. Aris Macabulos, mayapagat panapon, mga kabalin ko diyan lalo sa Purak, sa Bamban. Mga kabalin ko, magbantay-bantay kayo sa boto nyo sa 2025. Okay, Jose Nelson Morales, Ban Pugo for Life. Ricky Mantele, Attorney Engineer Tuto Kausing, Senator ng Masa Pilipino, Bulacan, may Pugo rin. Sabi niya, Alan Tubo Pagaura. Good afternoon, Attorney Engineer Katuto for Senator. Eric Cast, Lito Lapid, Dakwaring Boy. Yung kasagsaga ng lahar, kware, ay siya ang kumikita dyan. Ronnie Ramos, Emily Susan Romero, watching from Nabutas, Nilon Taran, wala na nga nagawa yung Lito Lapid na yan sa Senado, sakit pa ng ulo. So, Ronnie Ramos, Marisa Garcia, ano kayang gagawin ni Risa Contiveros at saka ni Wing Gatchalian? Makita nila kasama nila ay yun pala nasa Pugo din, ang kamay nasa Pugo. Shirukan Sake, Ricky Mantile, Jerica Lonstet, no? Sa Ronnie Ramos. Tapos, anyway, diretso tayo. Sino pang Sam Daniel, Jerry Nisperos, Ronnie Ramos, sino pa? LL. Tama po kayo, kay Lito Lapid yan. Sam Daniel, Marisa Garcia, Lito Lapid, Chairman ng Committee de Silencio, Eric Bagtas, Robert Santos, Norman Istayan, Coraro TV, Filipina Escala, Faye Perlas. So, Dama Pyra Lucas sa Zamboanga City, magandang hapon po. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pugo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism. Na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid
at si Mayor Jing Kapil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita niyo kung paano lahat yan. At yan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purak na si Jing Kapil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng Pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng Pugo, sobrang na ito, sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa Pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito mo na importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw na may-ari ng Grand Royal Palazzo na sa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Binigyan ng lupa si Jing Kapil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siyang natatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga Pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na Pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalen ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalen, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ko, no? Pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Kapil,
ay diyan siya nakatira. Diyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Capil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardiaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit papano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So ang 187 na tao na may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So diyan na makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo pati hudikatura na kasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng Pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Royal Palazzo. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang Pugo na yan ay ginagawa lamang ngayon na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok kasi merong kinatawag na lisensya galing sa PAGCOR. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong PAGCOR. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bungo. Si Bungo ang nagpatayo sa PAGCOR, sa Pugo ni Alice Go, dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan, na siya ang Customs Commissioner nang nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una, 60 kilograms. Diyan galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu. At nabawasan lang ng konti, 1,997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lending. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha. Na nanggaling din yan, sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na Pugo. So ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit yan. Sigurado ko may taguan din yan dyan sa Pugo, sa Purak, Pampanga. At kung bakit kakaibang Pugo ito, lumayo kung saan ang mga usual na Pugo, kagaya ng Pugo sa Parañaque, Pugo ni Benhar Abalos dyan sa Mandaluyong, Pugo na dyan sa Maynila, may Pugo dyan sa Makati. Ang daming may Pugo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove, pero naiba ito ang layo sa Kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At sigurado na establishan naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger, kanya nang establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province.
sa Fujian, China. Ang sa Fujian, diyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although diyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na China Communist Party. So ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate, late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin si Lito Lapid. Iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado ko yan. Kasama dyan mga pulis. Kasi kung hindi sila nagkukutsabahan, ay sigurado huhulihin sila ng pulis. Sigurado ako na imbestigahan sila ng pulis kung ang pulis ay hindi tali ang kamay ng mga politiko. Kaya, panahon na po na magkaroon ng batas na tanggalin sa kapangyarihan ng mayor at gobernador ang pagtatalaga ng pulis chief sa bawat bayan at bawat lalawigan. At kasabay niyan, para na naman mawala at mamayani ang lahing Pilipino, kailangan natin, kung hindi gagawin ni Bongbong Marcos at hindi niya talaga gagawin, ibuboykot na lang natin ang lahat ng produkto ng China. At yan lamang ang aking magagawa. Kahit hindi ka opisyal, kahit hindi ka buboto, basta wag ka lang bumili ng mga Chinese na produkto. Ganon ang ating gagawin. Sabi ni Teresita Angsi, maawa naman kayo, mga tao rin yan. Oy, Teresita Angsi, hindi kami nangingimi na sasabihin sa iyo, hindi po kami nagdi-discriminate. Ang aming kinagalit, huwag lang nila agawin ang dagat ng Pilipinas. Ay, wala na, magkaibigan na tayo. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kayong bumili ng mga produkto ng mga China, galing China. Yan, mga produkto galing China, yung 168 moleto. Isara nyo na yan. Kasi puro China mga produkto dyan. Ay, nako. Ito, Lito Lapid. Lito Lapid. Magpaliwanag ka. Alam ko, ang Purak ay dyan ka sinilang. Dyan ka, dyan din naging mayor ang anak mo na si Mark Lapid. At alam ko, tagarian ka. At alam ko na yung mga lahar na pumatay ng napakarami, daan-daang mga kapampangan, ay pinagkikitaan mo pa. At mga kwari-kwari ng lahar, sa iyong bulsa pumupunta lahat. Kukunti lang ang pumupunta sa lalawigan ng Pampanga. Kaya ito ngayon, makikita nyo ngayon, sana tapusin na natin itong Lito Lapid. Tatataka naman ako sa Pilipino na niluloko lamang kayo. Isang tao na hindi marunong magsalita na naluloko pa tayo. Kasapi siya, chairman siya ng Committee de Silencio sa Senado. Nananaig pa. Hindi na nga nangampanya noong nakarang eleksyon ng 1999. Nanalo pa, kinalo pa mga 8 iniduro. Naku, bilib naman ako dito. Tapos kagaya rin siya ni Ruben Padilla. Number 1, hindi ba lang nangampanya, wala kang tarpaulin makikita. Number 1. Kaya bayan ko, magbasid kayo. Ang tanging magagawa lang mga nakikinig sa akin ito ay gamitin ang inyong kapangyarihan sa inyong kamay. Yan ang kapangyarihan na bumoto. Iboto nyo ang tamang tao. At ang tamang tao, dahil magulo utak natin, mas maganda pa, iboto na ang lahat na bago na kandidato para kasigurado kayo. Huwag lang yung bago na Willie Rebillame na magdadala ng jacket sa Senado. Huwag naman yung Philip Salvador. Tatakbo daw siya sa ilalim ng PDP. Padapa. At wala naman siyang gagawin dyan. Kung hindi nga niya mahal, iniiwanan niya sariling anak niya kay Chris Aquino at iniiwanan niya mga lalaki siya nilukong mga babae, mas lalo kayong Pilipino na butante, lulukuhin lang kayo ni Philip Salvador. Hindi nga, wala namang utak yan. Ay, nakakahiya ka, Philip Salvador. Huwag niyo samantalahin ang kasikatan ninyo para lukuhin yung Pilipino, para kumita kayo kung ano-ano. Gayahin niyo si Dolphy. Kung si Dolphy tumakbo, sinabi niya, inalok siya na tatakbo pagka-senador. Sabi niya, hindi, ayaw ko lulukuhin ang Pilipino kasi hindi ko alam ang trabahong senador. Dapat giyon ang inyong pinaka-the greatest hero of Philippine movie na si Dolphy the King. Kahit marami siyang babae, at least wala siyang pinakasalan, una. Number 2, hindi siya tumakbo ng mga kahit anumang pwesto.
para manloko sa Pilipino. Kaya ang mga artista dyan, tumakbo ng loko sa Pilipino, kasama dyan, pasensya ka na, kaibigang Bong Revilla. Tumatakbo ka, kulang naman ang iyong kaalaman. Si Jinggoy Estrada, tumatakbo ka, ano naman ang pinagsasabi nyo? Kaya marami for the past 20 years, na mula nung nag-practice ako pagka-abogado, ang hihina, daming diferensya ng mga batas natin na ginawa ninyo. Sapagkat ay hindi kayo mga abogado, hindi kayo marunong gumawa ng batas, kaya laging may butas ang batas na ginagawa ninyo. Ano naman ba kaya ang magandang batas ang gagawin ng isang chairman ng Committee de Silencio? Sige nga. Anong gagawin na magandang batas ng isang tao nagsasabi, hindi nga maalam ko anong gagawin, kundi magsasalita lang, I move, I move, I move. Ano yung I move? Kaya nga, tapusin na natin ito.